Salamat sa Ginoo mga igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi o sa atong Iglesianong kinabuhi nga mo hingpit sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Moingon ta nga sa iglesia sa Philadelphia nga moingon ta nga Ginoo balik na. Ya, diri pod sa katapusan sa Revelation 22:20 gi-conclude nga gingon diri, "Come Lord Jesus." Inani unta ang ato ang pagbati, doon na tayo sensisyon nga kusganon nga makaingon ta nga balik na Ginoo. Natandog ko sa gingon ni Bajoros nga ang atong pagkinabuhi bisan ata aning kalibutan na normal tang nang ginabuhi sama sa mga tao sa gawas, pero kining isultian diri ang mga magtutuo nga naa sa field ug naa sa duha ka ba lalaki ug ang duha ka babaye naa sa galingan. So dunay nabilin o duna po'y gilalin. Dini gipakita nga ang ato tang kasing-kasing dili mapagamot ining yutaa, dili ang ato ang kasing-kasing naigugma gyud sa pagbalik sa Ginoo aron mahingpit ang panahon sa iyang pagbalik. Sayo na ni sultion pero sa atong kasinatian nagkinahanglan kita sa madani ang atong tibok pagkatao sa paghigugma sa Ginoo aron mahimo siyang atong mahandi sa atong ginasuluran nga naa sa pagsulod. Dayon iyang gisulti nato nga kining panahon na karon panahon sa grasya, misteryo nga panahon sa iglesia o panahon sa pagtuo. Salamat sa Ginoo migsoon nga panahon sa grasya sangyaw nato aron ang mga tao kabaton ug kaluwasan. Dayon isulti nato ang nadala sila diha sa iglesia niya sa kini nga misteryo kanhi ni Adan natago hangtod karon sa mga tao natago apan para nato, praise the Lord, nga gipadayag ni Ginoo og pag-abot sa millennium wala nay misteryo. Amen, gipadayag ya dinhi mo ni ang 70 ka semana nga gipakita nato. Ang una mo ang pagsugo sa pagtukod sa templo, mao ang gitawag og 49 years, mao ang 7 ka semana. Dayon sunod katong 69, ang gisunod mao ang 69 nga sugod sa pagaguba, dayon i-restore og hangtod sa kamatayon sa atong Ginoo. Kini dunay gap. Isa na lang ka semana mo ni ang misteryo sa panahon. Sa mampingan ta taon sa atong attitude ining mga panahon na karon ana ata sa iglesia, makita nato nga magtukaw ta aron maandam ta aron mahimutang pangasawunon sa Ginoo aron matuman ang iyang tingwa sa kasing-kasing. Dayon katong last niya isulti sa tingson may tungod sa proving our faith. Ganina kay istorya ming Badman, mao ni ang atong proving by faith. Daghang mga trials kinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi ug Mesihanong kinabuhi bitag makadungog ta ning mga pagpamulong. Mahimong ta nato ni nga ang Ginoo mo'y atong pagtuo. Dayon maprobahan ning atong pagtuo sama sa kauban ni Daniel. Makikuptan tata sa Ginoo sa mga gikan sa trials, dili nilalim ning kahimtangan ron, pero salamat sa Ginoo nga siya mo ang pagtuo nga naghatag nato. Dili ta mo sibog ani, di man ni atong trabaho, iyam ni sa Ginoo nga pagpaambit sa niya nato. Dayon karon na ata sa ikaduha nga mensahe. Ang taas na ba kayo ni nabtan tag hapit alauna ni ako na ni mubuon. Dayon dinhi may tungod nato ni sa atong mga kitang mga magtutuo, ang atong attitude toward sa pagbalik sa Ginoo. Unsa may atong kalabigitan ug unsay harong nato sa pagbalik sa Ginoo. Amen. So diri ang title nag-ingon nga watching being ready in order to be prepared an imminent coming.
aron ta maridi na kinahanglan ta og magtukaw. Sa pagtukaw aron ta maridi og an-ay nga maanda balik sa Ginoo. Kaya dinhi gipakita nga mao nga una maka-focus gyud, magbantay kita, magtukaw kita. Kay kung dili ta katukaw, dili ta kaandam. Di ta mangandam don, dili ta maandam sa pagbalik sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Nya kining Ginoong imminent coming nagpakita ni about sa manghitabo o duol nga panghitabo o mahitabo. So mao ni ang gisulti sa atong igsuon nga sa basahon sa Mateo 24:1 ug 3 naghisgot diri sa dos lang umuditso nga ang pagbalik sa Ginoo. Niingon siya nga nakita ninyo kita ng mga butanga sapagkat tinuod mo ingon ko ninyo wala gyoy mabilin dinhi bato ibabaw sa bato nga dili tumpagon. Mao ni ang yatag sa tuwing suon nga bersikulo. Dayon ikaduha diri iya pong ipakita may tungod ni sa nasod sa Israel nga sa 70 AD guba ni Titus. Dayon sama po sa verse 32 ug 44 naghisgot ni sa kahoy gigira. Kining sa restoration sa tawhan sa Israel, nasod sa Israel. Dayon ang sunod nga bersikulo yang gipakita mao ang kapitulo 25, mao ang napulo ka ulay. Ben sa point 1 naghisgot diri nga ang Grigo nga pulong sa Parusya nagulagway sa nagpasabot sa presensya. Ang pag-anhi ni Kristo uban sa iyang mga tao ay iyang katawhan naa sa iyang presensya. Mao ang Parusya nagsugod ni sa pag-raptured sa mga man-child. Ang mga man-child mao ni ang anak nga kusgan nga lalaki sa babayi. Nya kini sila mo'y maghari sa puthaw nga sungkod o magatiman sa nasod. Mao ni ang mga man-child kini gitawag nga martyr na kusgan nga giatangan sa serpente ipanganak sa babae. Ben sa di pa ang kasakitan kining 3.5 years. Unang 3.5 years. Mao ni sila ang raptured o manaa sa presensya sa Ginoo. Ay ikaduhang portion mao ang first fruit ni 14 1:4 nga naghisgot ni nga katong 144,000 mao ang buhi nga mga inunahang bunga nga wala pa ang dakong kasakitan alalin. Gipakita ikan sa ngadto sa kasadpan. Then aron nato ni makita unsa may atong attitude. Number 1, number 2 nagpakita diri nga we need to see the signs of the Lord's second and imminent coming. So kani mo ni ang 24:1. So makita mao nga ini nga panahon sa half years ipa magsugod una gyud katong gisulti sa Revelation chapter 6:2 about sa upat ka kabayo. Mao ni ang sign nato migsoon nga dunay puti, dunay pula, dunay itom ug dunay lusparon. So dinhi gipakita nga gadagan ning upat ang puti nagulagway ni sa ebanghelyo nga mudaog pagsangyo sa ebanghelyo. Ang pula nagulagway ni sa gubat ug ang itom mao ang kagutom ug ang lusparon mao ang kamatayon. Nya kini nga sign mao ni karon atong makita mga igsuon nga ang pana wa na diha ang kuan yang araw. So naguna ni idaog ni pinaagi sa mao nagulagway sa ebanghelyo.
Nagpakita diri nga includes kini nga mga kamatuoran sa pagsangyaw mao ang gingharian ug tanang kamatuoran sa pamatigayon sa Dios. O nagkinahanglan gid ta ani migsuon kay nakita man nato nga una sa pahiuli sa Ginoo ang atong gigamit nga migsuon human sa mga apostoles mao si Brother Ernest, Brother Lee, miadto sa Taiwan hantod miadto sa Amerika. Then dilang igo bisan pa ang Russia nga komunista nahimong nabuksan sa pagpamulong sa Ginoo nga iyang gisulti. Din karon ang pagsangyaw sa ebanghelyo naa na gyud padung sa Europa nga gipakita na diri nga anhara ba diha mogawas ang si Antikristo sa Mediterranean Sea sa Gentiles. Salamat sa Ginoo nga bisan sa atong dapit nanguna gyud ang ebanghelyo. Bisan diri sa atong lokalidad nagimi gihatag og panahon para sa pagsangyaw sa mayong balita. Kay mao man ni ang gawna ug mao ni ilhanan. Kung ingon dito nga sa Mateo nga kung malukop na ang tibuok kalibutan sa ebanghelyo, mobalik na ang Ginoo. Dayon dunay gisulti sa tuigson ikaduha nga sign bisan wala diri sa outline about sa damgo ni Nabucodonosor. Ngayang nalimtan niya sila ang mga magician, malamon nga tao wa kay balo pero salamat sa Ginoo duna siya tao nga noble nga gikan sa Jerusalem nga gidala na apil na bihag mao'y naka sulti nga nalimtan yang damgo mao ang dakong larawan nga dunay ulo nga bulawan Babylonia, dunay breast Medo Persia, dun diha siyang tights naa diha ang grace o sa katapusan kining napulo kaning puthaw o kining clay nagulagway ni kini napulo ka tudlo nagulagwat ni sa mo revive nga Empire Roma. So dinhi mao ni usab ka ilhanan chapter 2, 7 ug 9 sa basahon sa Daniel. Dayon diri sa B ang dakong sign sab gipakita niya ang katawhan ang kanasuran sa Israel nga ma-restore mapabalik kini nga manalingsing kay una katong 24:3 sa pagtan-aw nila nga walay dahon ang higira walay bunga iyang gitunglo o na ang kahoy higira nagulagway sa nasod sa Israel ya panahon ani nga pagkawala moto ang panahon ni Titus nga dala siya og mga kasundaluhan o walay bato gyud nga ipabilin pero ikaduha nga sign mao nga nanalingsing na ang higidahon sa higira. Nagpasabot nga mapabalik ang nasod sa Israel. Busa una, mao 1948, dili lang sa pag-scatter nila, wa na gid sila napuyan, homeless na sila, asag-asa tulong nga manasod bisan sa Pilipinas na ay mga Israel, pero wala damha nga 1948 labi na sa ato ang kasunada sa Pilipinas usa nga mibutar si Romulo nga mabalik mapabalik ang katawhan sa Israel nasod sa Israel pero sa 1967 napurma ra gyud nga nabalik gyud ang katawhan sa Israel ang nasod sa Israel usa ingon si Brother Lee nga murag nagtuon siya sa prophetic word murag nawad-an siya gana sa dihang iyang ibasa mo abot pagka ni pero sa pagbasa niya tong World 2 pagbasa siya niya magasin nakalukso siya kay di mahal niya ning basahon nagtungod kay do na may news nga ang katawha ang nasod sa Israel mabalik na so mo ni itong mga ilhanan migsuon nga sa ipakita diri ikatulo nga ilhanan mao nga kung ipadayag na ang katong gitawag og lawless nga mao si Antichrist nga i-rebel o tao sa kalapasan o nagipakita diri nga kini siya dunay tulo ka butang gipakita about ni Antikristo number 1 sa Mateo 24:3 no unsa kuno sign sa pagbalik sa Ginoo reply 15 the Lord said therefore when you see the abomination of desolation which was spoken to Daniel prophet standing the holy place let him read, understand. This will be definitely be fulfilled in the last 3.5 years, the present age, the time of the Great Revolution.
the second last week. At that time, Antichrist image will be set up the idols in the temple of God. Then ikaduwa diri gipakita niya sa about ni Antichrist. 2 Thessalonians 2:3-4. Paul says, "Let no one deceive you in any way, because it will not come unless the apostasy comes first and man of lawlessness is rebelled, the son of perdition. Hope opposes and exalts himself above all that is called God or an object worship, so that he sits in the temple of God, setting himself forth, saying that he is before the consummation of the age. Antichrist must first appear. He will play leading role in the last week." Diri ipakita labi na sa Revelation 13:1. Di lang kining tao nga malapason, kundi napo diri ang mapintas nga mananap will come out of the Mediterranean Sea. Ay tulo ka, ay pito ka ulo horns, tunay na pulo ka mga sungay. 17 kids as the base are 7 Caesars in the Roman Empire. Of course, the Roman Empire, only the 6 of them are referred to in Revelation. Unnaturally, they either committed suicide Antichrist will come from around the Mediterranean Sea. He will have the support of the 10 kings, and they will unite. He will make a covenant with Israel of 7 years and permit them to freely worship God. After 3.5 years, Antichrist will be slain temporarily. Then the spirit of the 5th Caesar, Nero, the Roman Empire, will come up out of abyss and enter into the dead body of Antichrist to resuscitate. Gibanhaw siya, him to the 8 Caesars. Antichrist will break the covenant and begin to persecute the Israelites and the Christians. He will also set up this image in the temple until the complete destruction that determinate will pour out upon the resolution, that is upon Antichrist. When in Daniel 9:27. So gingon diri dia, Antichrist will be Caesar of revived Roman Empire. Once he makes the 7 years covenant with Israel, that will be beginning of the last week. Today, the last week is not yet manifested because the Roman Empire is not yet revived. But as the observer of the world situation, it seems that restoration of the Roman Empire will take place soon. In the previous 2 years, we all have seen a great change in the world situation, change that is beyond our imagination. First, the Soviet Union, Mao ang Russia, proceeding well. Reformation has declared here renunciation of communism. Then a number here satellite countries have risen up to copy her action. Now, East Germany and West Germany will unified. Thus, its entire situation of Europe is pushing toward the direction prophesied in the Bible. For the restoration comes, Antichrist will appear. Salamat sa Ginoo mga igsoon, mo ni ang ikatulo na gipakita nato about the sign na si Antikristo. Ang atong buhaton diri mga igsoon, gingon niya, we love the Lord. Amen. Hinalan ta mahigugma sa Ginoo. Amen. Dayon gingon diri, we love the Bible. Aron ta makabalo unsay mga ilhanan and how meet translation nga gipakita karon sa ministry mga igsoon. Amen. Labi na sa mga footnote. Point D, kung dalion magsoon tungkol sa oras, when the Great Revelation is last 3.5 years in this age is about to begin, Antichrist will set up the
abominable idol of desolation, an image of himself in the temple, and make people worship both and him. And this use at the temple of God will be rebuilt before the Lord comes back. So diri gipakita, dali ra pod gyapon nga sign. Okay, kaning pagtukod sa templo, kung doon na facility, na naman tanang mga materials yun, handa na po ang tanan nila nga gihalad. Pero pagkahuman ani, i-break ni Antichrist, dayon ibutang yang image, dayon mao na dayon siya ang simbahon. So mo ni ang mga ilhanan make so dayon ingon diri sa A, the condition of the evil living tapid generation of Noah before the flood, portray the restless condition of man living before the Lord's coming and great tribulation. Kanang kuan diri mahimong ta nga ang atong senses diri dili madal sama sa mga naa sa generation panahon ni Noah. So, ang portray diri generation of human living. So, bisa naa ta ning kalibutan pero dili ta para ining kalibutan mga igsoon. Then, if a sign of the Lord's second coming, the lack of faith among many of the believers, when the Son of Man comes, will find faith on earth. So, kani nga makulangan ta pagtuo na kinahanglan kita mobukas sa Ginoo aron ma-infusean ta sa pagtuo kaning faith aron mahimong believing element diri sa sulod nato. Then J, another sign of the Lord's second coming, because the lawlessness will be multiplied, kamot og kadautan, then the love of many will grow cold. Wala na, mabugnaw na ang gugma sa mga kadaghanan. Lord Jesus, it's a sign of the end of times and the Lord's second coming overcoming this world. You have stored up treasure in the last days. So, dali ra pangitaon ning kwarta og si atong isgot-isgot na to atong meeting og si Juan pa taga Jimenez, si Richard, dali ra kayo ang kwarta ron pinaagi lang sa mga internet. O dali ra. Mo ni hinungdan nga mabugnaw ang bugma sa kadaghanan. Karon ana na sa point 3 o point 4. Mo na lang kay panahon. To be taken by the Lord, we need to be those who are watchful for His imminent coming and prepare and ready to be His bride, so that we be raptured before the great tribulation. So, aron ta kuwawon sa Ginoo, kinahanglan ta nga magtukaw kay doon na gyud mahitabo pagbalik sa Ginoo nagkinahanglan ta maandam aron ta mahimong iyang pangasawnon, aron ta malalin sa dili pa ang dakong kasakitan. Diri ang kumong natandugan diri migsuon nga ang pag-rapture diri sa mga balaan o be taken o be ready or prepared, dunay akong natandugan diri nga gisulti sa tugsoon, ingon siya, watching and being ready for it. When the Lord's come, kung ang Ginoo mobalik na igsoon, ang iyahang gitagaan ani og pagsulti may kalamdagitan gini ingon nato igsoon, wa ni gisulti sa mga tao sa gawas ug sa reliyon, kundili sa mga magtutuo. Unya ang iyang pag-anhi maong sikreto niyang pag-anhi kay duha man ang iyang kaduhang pag-anhi dayag man o tago man og dayag. Una, kinahanglan kita nga magtukaw. Focus kita nga magtukaw. Ang tan-awon gid nato ang kahimtang nato nga mga magtutuo, una gyud mao gyud nga kanunay kita mabuhi sa atong espiritu. Aron makaandam ta dayon mahigugma kita sa Ginoo. Mao ni ang atong attitude tuwad sa pagbalik sa Ginoo, loving it, waiting it, and taking it as encouragement. Mo ni atong harong mahigugma ta sa Ginoo, magtagad ta sa Ginoo, dayon madasig ta sa pagbalik sa Ginoo, dili kay ma-discourage ta. Daghang mga butang karon nga maka dismaya na to, di lang ning pandemic, bisan pa ang espirituhano natong pandemic.
Pero ang paagi mao nga mahigugma kita sa Ginoo. Magtagad kita sa pagbalik sa Ginoo. Og ato gining kuhaon nga atong pagdasig maigsoon. Ya, ang iyang pag-anhi sa ikaduhang pag-anhi, sikrito sama sa kawatan. Ang iyang kuhaon kadtog yung mga bililhong mga butang. O Lord, so kung dili ta magtukaw, mahubog ta ning mga yutan-ong mga butang. Kunya ingon na ba siya diri nga rooted ang atong hanong kinabuhi ning kalibutana. Lisod na taibton. So, salamat sa Ginoo nga si Kristo mao'y bililhong butang dinhi nato. Kinahanglan ta nga mutubo sa kinabuhi, muhamtong sa kinabuhi. Aron si Kristo nga mao'y bililhong butang nga nato, tayo muhamtong ta, dikuhaon ta sa Ginoo. Ingon siya, the treasure and bring them into the presence of the heaven. Matthew 24:42-43. Hence, we need to watch and be ready. We desire to be raptured first. We must be filled with the heavenly breath and have oil in our vessel. Amen. Tayo pagpapuno sa Diyos nun nga hangin, sa atong sulanan nga monglana, mga espiritu. Diyan ay nakatandong na ko magsuon ko kay labi na ning atong kinabuhi karon ning tawanon natong kinabuhi uban sa Dios nung kinabuhi. If we are on the earth and occupied daily with anxieties of this life and with earthly pleasures, we will not be raptured at that time. Lord Jesus. So kung mapagamutan ning atong gibuhat ining panginahanglan ning kinabuhi ug langit nung nga yutan-on nga kalipayan, di ta malalim. Ingon niya, we should remember Lot's wife because she loved and treasured the evil world. Nagbasa ko sa life study sa Genesis, nahutuhupan gid siya. Nakapahimulos gid siya dito sa dapit sa Sodoma Gomora. Even though naluwas siya, sa kaluwasan sa Ginoo, pero sa paghukom sa Ginoo, ikiya siya, pero ang iyang kahimtang, ang iyang sulod, naokupahan siya, milingi siya dito kay nga asin nga dili na magamit sa Ginoo. Bitaw ta ang asin nga mahimong pagpadayag sa Ginoo nga dunay lami, pero siya dili na magamit, useless na. Then which God was going to judge the utterly destroyed. He took backward look. This she became a pillar of salt and was left to suffer in place of shame. This should be warning to us. So even though nanginabuhi ta katong duha, kung pero ato kas Lucas 17 dunay tulog dito, nay duha nga natulog, ba nag-asawa siguro to. Daay duha ka lalaki na sa uma. Daapoy babae na dudugaling. Ingong pag dito kung basahon nimo ang footnote nga kung atong biyaan ang panginabuhi, lahi puding strategy ni Satanas. Pero dini nganong na may nabilin ug naay nalalin. Kini pagpamulong sa Ginoo nato maigsuon, amang kita ipanghawiran ani budgetro dia ako nang mentiono budgetro usahay bag ngato bisag ako tungong nahuna ba na natumong na aning mga panginabuhi nato nya wa ta katukaw ug wa ta kapangandam ug naandam nga mobalik ng Ginoo kay duha ra ba ni kay katong sunod ani gud sa Juan 17 akong sa Lucas 17 akong gitan-aw di lang ang pagbalik sa Ginoo nga duol la karong kining kuhaon ta napay isa diri nga ingon siya nga dunay taong dato. Ingon siya nga nagbuhat pa sila ig budiga. Ingon pagid siya nga kalag lipay ka og mag-inom. Kay daghan sig abot. Pero ang Ginoo ingon siya, oy tao, i-acquire na nako ni imong kalag, kuhaon na. So ang pagbalik sa Ginoo tama ra pod sa atong kamatayon kung ang atong kasing-kasing ahana patumong
mabilin kita. Muna akong gingos maigsoon, may paybuhi kay may panapag, may pag-asa pero mamatay ta nyawa ta mga tong kasing-kasing na dire kuha ta sa Ginoo bisag matutuo ta murag di kita madus kuan ato so 1,000 years sa kalipayan o ma-capture ni. Pero dinhi mao ni ang atong attitude. Nga dili ta masama ni Lot. Amen. Nga mahimong kaulawan nga haligi nga asin. Then warning ni nato, if we love the Lord will leave us here to pass through the great tribulation, so that we may put to shame until we become mature and raptured. So ano to pag skip ini? The Lord also reminded us to take heed ourselves, to be watchful at every time. Ato gining tukawan, matag panahon, matag oras, matag utlo sa atong kinabuhi, beseeching. Let our heart be weighed down in debauchery and drunkenness. Di kay kana na mahubog taning limnon ining gawas sa kuan kun dili ang mga butang ining kalibutan na magkahubog na to. Ningon siya dai nga drunkenness and anxieties of life. That the day the great tribulation come upon suddenly as near. For it will come upon all those dwelling on the face of all earth. We should guard our hearts and give all our wrong to the Lord, so that we may prevail to escape all these things and stand before the Son of Man. To attain maturity is not an overnight matter. Therefore, for His coming, we must prepare ourselves, love Him, grow in Him, that at His appearing we be matured to be raptured and receive the reward. Daigo ng Ginoo Migson. Sa katapusan, iyang gisgutan diri about sa napulo ka babaeng ulay. Amen. Praise the Lord. Ini mga magtutuo ni. Kung lang basahon gamay ang outline aron dili na madugay. Ningon niya diri sa the virgin signify the believer's view from the aspect of life. The believers' kingdom people are like this virgin, bearing the Lord's testimony, the Lamb in the dark age, going out of the world to meet the Lord. For this they need not only the indwelling but also the filling of the Holy Spirit. Ang lambs diri mao ang atong espiritu sa mga magtutuo. Kaya gisudlan sa espiritu sa Ginoo sumala sa Proverbio 2:20. O sa Roma 8:16 wala ko oras nila. Ug ang mga magtutuo kinahanglan musidlak muhayag sa espiritu sa Dios within their spirit in order to the divine light to shine into man inward parts. God's spirit as well must soak, mingle with man spirit as the weak. Ingon nga pabilo and born together with man's spirit. So kita maigsoon maoy suga nining mangit-ngit nga kalibutan karon. Thus, the believers become the light of the world and shine as a lamp in the darkness of the age, bearing the testimony of the totoo. May sa mangit-ngit nga panahon, nagdala og pagmamatuod sa Ginoo aron mahimaya ang Ginoo. Kining Winford dere indicates that we believers do not settle or linger in any place. Jesus. Instead, we are going out of the world to meet the coming Christ as our bridegroom. Amen. So, ang lawas ni Kristo, kung doon ay mga karon nga mananaog, manaatas realidad sa lawas ni Kristo, kapag isulti ni Joros, 1990, daghang kaiglisyanan, pero kapag kuno siya nakita nga naa sa realidad sa lawas sa Ginoo, dahil humanang naanta sa realidad sa lawas sa Ginoo, mo ni ipakita nga magpalugwa ni og mga mananaog. Human sa mga mananaog, mao ni ang mahimong makikawan ni Satanas, mahimong bato, mahimong dakong bukid. Dini gipakita nato, gipakita sa ato igsoon nga mahimo siyang ato. As the Lord seeking for the Lord's coming, we are going out with Him to meet Him by leaning on Him. Helplessly and constantly enjoying Him as our going up, strength to leave the world behind.
Diri dunay buang-buang. Ili malamon the foolish when they took their lamp did not take oil with them, but the prudent took oil their vessel with their lamps. So mumbuang na sila lana, pero wala lang si preservang lana diha sa ilang sudlanan, sa ilang kalag. Pero ang maalamon, di lang kay naa sila lana sa gawa sa espiritu, kundi naa sa vessel sa atong kalag, na ay reserba. So aron ta mahimong maalamon, kinahanglan ta magmatukawon. O ang pagbatukawon ay ni kinahanglan ta nga we need to pursue the Lord every day, feeling the Holy Spirit every day. Dayon dunay upat ka butang diri nganong dili ta mapuno, dili ta matukawon. Number kadua, blindness. Ikatulo, rebellion. Ikaupat, corrupted. So, muna hinungdan nga dili ta makakuan og lana sa atong sudlanan. Ang vessels diri signify the souls of the believers. Oh Lord Jesus. So, salamat sa Ginoo may igsoon. Gingon diri having oil in our lamps, you have the Spirit, God dwelling in our spirit, talking over our vessels. To have the Spirit of God's filling and saturating our soul, that we may enable, amen, to live the virgin life for the Lord's testimony. Ako na lang basahon na ikson. Yun siya. We have the Spirit in our regenerated spirit, but there is a question as to whether or not we have the extra portion of the Spirit in our soul. The prudent virgin took oil their vessel with their lamps. They signify having extra portion of oil by being filled with the Spirit in our soul for our transformation. Amen. So transformation is not short time. Dili ni mubo nga panahon, is long process. Taas na ito nga kahikayan. Kanya akong serihan akong misis, kung dili biya ko kahatag di mong lana sa imong kalag, ikaw gyoy responsibility, kanang 5 responsibility nga mukuha 4+1 creation o sa Ginoo, doon ay responsibility nga muduol ko magbayad giyag bili sa Ginoo aron madungagag lana ang imong kalag. Pwede na tamo encourage, pero ang pagdugag kalag, pagdugag lana, mao gyud nga mupalit gyud tag lana. Ato gining bansayon matag adlaw. Amen. Dai ko nang Ginoo may saon. Diri nay kabatok diri converse ni sa atong kaugalingon. Mamulong ta sa Ginoo. Mutilaw ta sa iyang pulong, mupahimulos ta pinagis mga pagampo. O lakip na gyud sa pag-muse, sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo may igsoon. So tungod sa panahon, wala man ta ang dili gipakita our future destiny. Mao gyud nga maghari ta uban ni Kristo. Depende sa atong pagbayad og bili. Kasi na lang igsoon, to buy means to pay a price. We need to pay a price to fulfilling of the Spirit in our soul. So, salamat sa Ginoo mga igsoon. May 5 minutes, no? Napamatiguroy mo, Juan. So, salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ikan sa pagkadungog nako sa mensahe atong itiro, hantod atong working ones, hantod karon, natandog yung kog ngayon mga igsoon. Labi na siyang nagisgot mo gani siya sa iyang pagbalik. Muna ang topic, the Christian life, sa general subject, the Christian life, the church life, the consummation of the age, and the coming of the Lord. So ato ang Christian life, matod pa sa ato ang igsoon, sa speak ani, Juros nga, ato ang Christian life, ato ang church life, para consummation of the age, aram sa pagbalik sa Ginoo. And is coming mga igsoon. Kinalatan na ako tay lalom nga pagbati, natay deep sensation sa iyang pagbalik. Dili lang diay nato, kundi sa payuli sa Ginoo mga igsoon. Ang payuli sa Ginoo nagidon tay lalom nga pagbati labi na sa iyang pagbalik.
Munang tandog kay ko ba sa istorya sa igsuon nga kinahanglan diyan ta nga ang atuang tibuok nga pagkatao nagyutay attitude nga natay lalom nga pagbati sa pagbalik sa Ginoo. Mao gid ni atuang attitude. Unya ang iyang luwan gingon sa tigsuon, ang luwan ani mao gid nga kinahanglan matrain ta mga igsuon. Kinahanglan ta matrain sa atuang church life, sa atuang Christian life nga ma-realize nato nga nagyutay lalom nga pagbati labi na sa pagbalik sa Ginoo. Ingon natin igsuon nga kinahanglan gid nga aduna tay paghigugma, no? Kay ang warning di ay nga wala siya deep sensation sa pagbalik sa Ginoo, mo di itong wala mahigugma sa pagbalik sa Ginoo. Musugot lang, no? Musugot lang, Kristohanon lang, okay ra. Munang salamat sa Ginoo sa pagpumulong. Sa atong kasinatian, no? Tanang kaiglesianan, makarealize kung ta mga igsuon nga doon natay lalong nga pagbati labi na sa iyang pagbalik. No, ang Ginoo mo balik ng siya. Munang nasa saad na iyat ang gisaran nga sa Mateo 28, I am with you. Salamat sa Ginoo nga kini nga saad mahimo ni nato nga magdala nato sa ating Kristohanong kinabuhi nga makarealize ta. Mao gid unta ni atuang makarealize ta sa atong Kristohanong kinabuhi sa nga naisulod nun nga pagbati nato. So, dahil ang Ginoo magsuon. Kunya, salamat sa Ginoo nga inan pagit kining panahon sa misteryo. Kani ato igsuon ang misteryo sa Ginoo mao man si Kristo. Kunya, ang misteryo si Kristo mao ang iglesia. Nya kita nga mga balaan na imong putang misteryo unta ngadto sa mga katawhan, sa mga dili mo totoo. Unang ingon natin igsuon, natandog ko ba ingon siya nga ang ato tang pagkinabuhi mahimo tang misteryo ngadto sa uban. Kay ingon sila bag misteryoso gini mga tawhana, sige laglakaw. No, sa kay no dili nila masabtan na itang haka ngadto sa uban ang atong pagkinabuhi. Kung mo nang atong kung nagkinabuhi ta ining anang misteryo nga kinabuhi mahimo tang misteryo ngadto sa uban. Dahil ko na Ginoo. Unya ingon pa gid dinhi nga karong panahon kini sa panahon pud sa pagtuo. Pud sa ano ningon natin so nga pabuhi diha sa pag o garo na tay pagkinabuhi diha sa pagtuo. Dahil ko na Ginoo. Dan sa misis to akong katandugan ingon natin igsuon nga data unsa man itong harong sa pagbalik sa Ginoo. Ang atong harong kinahanglan mahimong magmatukawon ta, no? Bubalik mo gid siya. Nang kinahanglan ta unsa man itong harong, kinahanglan magmatukawon. Unya mahimo tang andam, kinahanglan ready. Ingon nay sa pagpangkatukawon. Siya ang kalugan sa pagmatukawon mao dili magpasagaron, magbantay adlaw-adlaw nato. Ano man ay nagtukaw, mapando lang ta sa mga ginagmay nga butang. Gyud mosalig sa ilang kaugalingon ang nagtukaw. Ay gyud ang Ginoo. Dayon ang kay ari balik sa Ginoo na may sikreto nga pagbalik niya malalin ta. Muna ang pagkandam may kalabutan sa paglalin. Sa hingpit ng pagkapunog Kristo. No? Ang pagkandam diay motong andam nga hingpit nga napunog Kristo. Pinagi sa pagampo. Pinagi sa mga pagampo, mutubo o mahangtong ta sa kinabuhi. Muna'y kanunay, naandam na ta. Muna makaingon nita, Lord, balik na. Dahil ko ng Ginoo. Salamat sa iyang mga pagpamulong ng Igsoon. Dahil ko ng Ginoo, mga Igsoon. Natungdugan ako pagayo sa mensahe karon. Sa pagbayod dahil sa Ginoo, kanang doon na tayo
pagbati. Doon natin ligong pagbati ang Ginoo mo balik na sa maigsoon sa sulod nato. Bisan unsa dahil ato ang buhaton tambong tag mga meeting makaila dito nga kaya ni nga makumpleto na ang panahon karon. Busa dinhi dunay gisulti atong isuon labi na gyud sa kasamtangang panahon nga mao ang panahon sa grasya, panahon sa iglesia, ang tanan panahon gyud sa misteryo. Ini sa universo dunay dako kay misteryo. Ang misteryo ni Kristo kang iglesia. Mao na ang kinadatang misteryo. Nya karon kining misteryo ha kinahanglan nga manaagi ka diha sa pagtuo nga igsoon. Misteryo sa pagtuo. Tanan natong buhaton karong panahon na nag-agad gyud diha sa atong pagtuo. Salamat sa Ginoo. Yan eh. Basta lang kayo gila doon. Dayon ang Ginoo mga igsoon. Salamat po sa atong gitunan nga natandog ko. Bisan pa sa akong Kristiyanong kinabuhi, Iglesianong kinabuhi, kinahanglan gyud nga doon nagipagkahingpit mga igsoon. Kay nagisgot naman sa pag-ani sa atong Ginoo. Kay kung ang Iglesiano na akong kinabuhi, kung walay pagtagad aning pag-ani sa Ginoo, murag baliwala lang gyud ang akong Kristiyanong kinabuhi mga igsoon. So sa salamat sa atong gitunan, nga mao gini makapaandam ginato mga igsoon. Kay nahimo man ang Ginoo nga misteryo pagkarong panahon na. Tungod kini sa atong pagtuo. Pero kung mo balik na siya, matapos na gyud ang iyahang misteryo. Usa karong panahon na nagkinalang ko ta nga mapadayag ko ning misteryo dinhi nato. Dili ta pareho sa masagaw ta sa mga tao, kalibutan. Libuta pareho nila nga sa ilahang mga ginawian, o pareho ta sa unang pagpadayag sa misteryo nga niya nato. So sa daygon ng Ginoo nga pinagi sa atong pagtuo, makapadayag po tayo ng misteryo mga igsoon. O sa nakinahanglan tag kinabuhing matinukahon. Unsaon man ang kinabuhing matinukahon, dili gyud mapasagaron mga igsoon. Labi na ining panahon na karon. Panahon sa pandemic. Usa po sa pasidaan sa atong Ginoo nga kinahanglan gyud magtukaw kita mga igsoon. Mapareho ta sa napulo ka babaeng ulay ba? Nga kanunay nag-andam silang lana. Nga doon nag-reserba, doon ay sobra. Ang atong pagkaandam ini, mao nga kanunay ta magpapuno gyud og Kristo mga igsoon. Nagi lang sa pagpahimulos, daygon ang Ginoo. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa ginpato sa igsoon nga kinahanglan kita magandam og natay reserba nga lana mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga karong panahon na bisan to pandemic pero dunay daghang kayong opportunity nga makapahimulos ta sa lana mga igsoon. Salamat sa Ginoo pinaagyan nga Churches Fellowship. Doon na po bago nga pagpamulong sa Ginoo mga igsoon. Una gipakita dinhi nga tandog ko sa gingon dinhi nga kinahanglan doon na kita pagbati, doon na tayo sensation nga mobalik na gyud ang Ginoo. Sa kabahin mga igsoon, ipakita dinhi nga matag adlaw kanunay magyutang mo kontak sa kalibutan. Pero dinhi gipakita nga bisan tuod nagtrabaho ta pero doon na gyud tayo pagbati nga ang Ginoo mobalik gyud mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga kinahanglan kita mo pahimulos din niya mga igsoon. Salamat nga ang pagpahimulos nato niya mo ni pagdugang sa lana or pagkuha og reserba nga lana alang sa atong kalag mga igsoon. Muna nga daygon kay Ginoo matag adlaw kinahanglan gyud ta mangandam mga igsoon. So sa kabahin nagandam ta pero kini nga pagpangandam alang ni pagpangandam ni nga mobalik gyud ang Ginoo mga igsoon. Amen. Daygon ang Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Sa Matthew 28:20 ana siya nga I am with you all the days until the consummation of this age. Salamat sa Ginoo nga ang Dios uban niya ato mga igsoon. Padre sa kon sa Matthew, ay mo siya Emmanuel. Ang Dios uban ato mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga isip kita nga nabuhi sa Kristiyanong kinabuhi.
dapat magtagata nga na karadyon napuno ta sa pangandam Diyos sa Ginoo. Okay, kaya na nga brother ba, we must not outwardly loving Christian, but a loving Christian who love is appearing. Salamat sa Ginoo nga nagtrabaho man ta or nag-eskwela, dapat kita to mga tao nga nakaradyon higugma Diyos sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Amen. Amo nang palangon ang video kay nag-run out bi kanina murag hinay kay kuan ang kuan ba internet. Okay, Brad. Amen, Okay. amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa mensahe may tungod sa Christian life, church life, consummation of the age and the coming of our Lord. Usa ka butang nga kinahanglan nato pabugatan ini ningon na nga ato igsoon nga ano na unta tay lalom nga pagbati nga mobalik gyud ang Ginoo. In which karon og mangutana siguro ka tuo nga mobalik ang Ginoo. Pero kita unta nga mga sa Ginoo aduna gyud unta tay pagbati nga lalom nga pagbati nga mobalik ang Ginoo. So mga igsoon ang lalom nga pagbati nga mobalik na ang Ginoo tanan nato nga pagbuhat karon diya sa iglesia atong Kristohanon nga kinabuhi, iglesyahan aduna gyud tay pag nganong nangalagad man ta tungod kay sa atong ang atong tanan nata pamilya atong tanan nga unsa nato alang gyud unta sa pagbalik sa Ginoo. Munang karon giingnan ta nga kinahanglan maghayag ta mahimutang mga luminaries no mga maghayag ya para maghayag ni aron maghayag sa uban aron makakita siya sa pamatigayon sa Ginoo no nya unsaon man nato paghayag ug ang atong pagkinabuhi dili misteryoso ingon ang speaker ganina nga si Bajuros nga og wala tay misteryoso nga pagkinabuhi mura na tag wala sa payuli sa Ginoo no ngano man og dili ta misteryoso common lang ta gapasabot lang na nga usa ta ato sa mga Kristohanon nga walay pagbati sa pagbalik sa Ginoo. So di na ta magisod sa tao sa gawas. Bisan gali sa payuli ato rang ma-determine duha ra ka klase sa magtotoo. Katong naay lalom nga pagbati o katog yung wala gyud mo bati. So mora makita nato ug unsay pagkinabuhi sa nibati maghayag sila. May mo silang luminaries. They could preach the gospel. No, makapadayag sila Kristo ngano man. Mga tao man sila nga dunay pagbati nga nagulat sa Ginoo. Example gani ka Margaret Barber nga ningon gani siya nga bisaon niya pag-abot niya diya sa pikas Tampig, iyang gusto niyang makaplagan ang Ginoo. Ito sa pagbalik sa Ginoo, adunay gid sila lalom nga pagbati. Hanglan mangandam ta aron mahimutang mga misteryosong mga tao kay it's so mystery pa man karon nya wala maabot pa man ang kahimpitan aning panahon na mga igsuon kinahanglan mangandam ta so duara karon ang duara pud ka magtotoo karon usa ang wala nangandam ang usa nangandam so usa man nato pagpangandam munang sa Apostol Pablo sa diyang isulat sa kang Timoteo sa 2 Timoteo 4:8 ningon siya nga naghimo man gani ng kanta nga I have fought the good fight, I have finished the course. No, niya siya nga there is a crown laid up for me, but not only me, but also those who love His appearing. Kita unta duha ra kang Kristohanon ron. Usa nga wala mahigugma sa pagbalik sa Ginoo, ug usa nga nahigugma. Nya og tanaw na to ang message to, nagisgot ta siya sa ulay, duha ka ulay, 10 ka ulay. Ang 5 buang-buang, ang 5 maalamon. Ato po pwede na ito maingon, ang 5 nangandam. Ang 5 wala mangandam. So tanan karon nga ato pagbuhat, pagpangandam kay gusto tang mabalikan sa Ginoo mga igsoon. Bisan gani ang praktikal nga pagtipik nato sa tinapay, nagpakita gani na kung unsa nato gihigugma ang pagbalik sa Ginoo. Munang dili unta mapulihan ang Ginoo sa atong kasing-kasing, dili unta mapulihan ang Ginoo sa atong asawa, dili unta mapulihan sa atong mga anak, dili unta mapulihan sa atong mga negosyo, kung unsa atong kabisihan ngano man. After ningon si Pablo kang Timoteo nga not only those
dili la ako kung katusag na higugma siya ang pagpakita ningo siya sa verse 9 dahil sa verse 10 siya Demas who love the present age. So duha na ron ang magtotoo. Nahigugma sa pagpakita sa Ginoo ug magtotoo siya nga nahigugma sa kasamtangang panahon. Unsa man ang panahon na kasamtangang panahon karon no ang kalibutan o tan-awon nimo murag makadanig dili kay magmurag makadanig yun. Pero mahigugma ka sa Ginoo, ang kalibutan mahimong walay bili nimo. Ni gani maabot na buhi, wala nay bili kay nahigugma ka sa pagbalik sa Ginoo. Maigsoon dili unta tang mahimong mga himong tatang katong mga to kun dili nasudlan sa dangin bisag mabuhi sila, balikan gyud sila sa Ginoo. Ana atong tag panahon karon dili iglesia nga sa pagbalik sa Ginoo. Daygon ang Ginoo mga igsoon namin.